Mga kaganapan sa pagbisita kay FPRD, bawal ng ikwento. Ayon yan kay BP Sara Duterte. Ang detalye ng balita, alamin natin kay kapartner Jason Rubrico. Muling bumisita si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. Ngunit sa paglabas ng bise, naging limitado na ang kanyang pahayag hinggil sa mga nangyari at kanilang napag-usapan. Gate ni VP Sara, ipinagbawal na ng ICC ang pagbabahagi ng anumang impormasyon hinggil sa mga nagaganap sa loob ng detention unit. I-remind kami ng detention unit na merong kailangan sundin na mga conditions sa visit. No? So from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na, yeah, President Duterte is still alive. Yun lang po, ang hanggang doon lang po. Kasi bawal po magbigay na mga information na pinag-usapan sa loob. Sa ngayon, inaayos pa ng pamilya Duterte ang kanilang schedule para sa muling pagdalaw sa dating Pangulo kaugnay ng nalalapit na confirmation of charges hearing sa September 23. Inaayos pa namin yung schedule namin. So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 22 para sa confirmation of charges. But likely, merong relative na darating. Sigurado yun kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed na detention. Samantala, tuloy naman ang biyahe ni VP Sara patungong Japan para makipagkita sa Filipino community doon. Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan, led by Sir Berwin. September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague. No? And likely, marami din sa loob ng Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Samantala, DBM chief sa umano'y insertion sa proposed 2026 budget. Naiinis po kami. Naku, alamin natin ang detalye. Wala kay kapartner Creslin Catarong. Sa kabila ng masusing paghimay ng Department of Budget and Management sa panukalang pambansang budget para sa 2026, hindi maitago ni Secretary Amenah Pangandaman ang kanyang pagkadismaya sa umano'y mga proyekto na naisingit sa National Expenditure Program para sa susunod na taon. Una nang isiniwalat ng ilang mambabatas sa mababang kapulungan ang nangyari sa 2026 National Expenditure Program kung saan naglaho umano ang mga proyekto na ipinanukala ng mga distrito at napondohan muli ang mga proyekto na tapos nang gawin. Kaya naman, iginiit ni Pangandaman na doble o triple pa ang inis ng DBM sa mga nangyayari tungkol sa mga aligasyong ito. Binigyang diin niya ang lawak ng paghahanda at pagtatrabaho ng ahensya sa pagbuo ng budget kung saan 6 na buwan aniya ang kanilang ginugol para rito. Pare-pareho kami na nararamdaman. Siguro nakita nyo naman yung interview, di ba, ni Kong Ronnie Puno. Kung naiinis siya, mas naiinis po kami sa nangyayari. Una nang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong umaga ng Lunes na natuklasan nilang may mga isiningit na proyekto sa panukalang budget para sa susunod na taon. Unfortunately, the more we look, the more we find. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So, talagang it really needs to be cleaned out properly. Samantala, sinabi ng Malacanang nitong Lunes na makikipag-ugnayan ito sa Kongreso upang linisin ang umano'y insertions sa 2026 NEP. Most probably ang sinasabi ng Pangulo dito ay yung nadinig na nga po patungkol na sa sinasabi na ni Representative Marcy at Representative Puno. Kung ito po ay talagang nasabing na isingit at hindi ito papayagan ng Pangulo. Kaya aaralin po at mas maganda po yung mga nagrereklamo at nakaalam ay i-coordinate po talaga sa DPWH.
Kaugnay ng naturang issue, positibo ang DBM chief na matugunan ito sa ilalim ng bagong pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Of course, wala sa mandato namin i-check isa-isa yung mga proyekto ng DPWH kung ano yung mga nandoon. But we welcome, at least ngayon, may bagong leadership ng DPWH. Dagdag pa niya, nag-usap na sila ni Dizon ukol sa mga issue ng questionabling flood control projects. Isa-isahin namin yan, papatingnan namin lahat yan kung saan ang gagaling yung mga proyekto na substandard, gross, nadodoble, gawa na, tapos nakalagay pa siya, di ba? So, yun yung amin. So, we will do our best to check and then moving forward to ensure na hindi na to ulit mangyari. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na hindi pa nila tukoy kung sino ang may kagagawa ng umano'y insertions. Matatanda ang una ng naging mainit na usapin ang blank items o mga irregularidad sa mga blankong pondo at hindi klarong probisyon sa Bicameral Conference Committee report noon para sa 2025 national budget kung saan ilang alokasyon ang pinuna dahil sa kakulangan ng detalye kung saan at paano ito gagamitin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kersiling Catarong, SMNI News. Dagdag pa ang balita, Remulla. Planong gawing ombudsman para ipakulong si BP Sara at mga kaalyado ayon yan kay Senator Amy Marcos. Ang detalye mula kay Kamar Troy Gomez. Ngayon, nasa Plan C na po tayo sa ombudsman naman. Naon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Ayon kay Marcos, bahagi ng plano ang biglaang pagtanggal kay OIC Ombudsman Mariflor Punsalan Castillo na umano'y kilala sa pagiging independent at hindi nadadaan sa suhol. Ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan. Yun na nga. Pinalitan ni Deputy Ombudsman Dante Vargas si Castillo. Ngunit ayon kay Marcos, matindi ang pressure na nararanasan ngayon ng bagong OIC para ibasura ang mga kasong nakabinbin laban kay Remulla. There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. Kasabay nito, binigyang diin ni Marcos ang kanyang payo kay Ombudsman Vargas na huwag padala sa panunuhol at pressure. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Plano ni Senadora Marcos na magsumite ng oposisyon hindi lang sa ombudsman kundi pati na rin sa Judicial and Bar Council. Anya, klarong-klaro ang conflict of interest kung mauupo si Remulla sa pwesto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sa iba pang mga balita, sobrang huli na ang pagbuo ng Commission versus Flood Control Project ayon kay BP Sara. Ang buong detalye mula kay Kapar Jason Rubrico. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng isang independent commission na tututok sa investigasyon kaugnay ng flood control projects. We are putting together the EO that will create the independent commission. The independent commission will be the investigative
arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. Pero giit ni Vice President Sara Duterte, huli na ang hakbang na ito ng administrasyon. Ulit yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. Muli ring binigyang diin ni VP Sara na ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education ay ang pangingialam umano ng Kamara sa budget ng ahensya, partikular sa pondo para sa pagpapatayo ng mga school building. Sinabi ko nga, inattach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAM. Ayon pa kay VP Sara, alam ito ng Pangulo, ngunit pinili nitong baliwalain. Kaya para sa kanya, kaduda-duda ang biglaang pagpapaimbestiga ng administrasyon sa flood control projects. Magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Giit ng bise na malinaw na kung gugustuhin, kaya ng Pangulo na matapos agad ang investigasyon. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, Anti-Corruption Task Force na itinatag ni Bonoan sa DPWH, binuwag ni Dizon. Ang buong detalye naman ng balitang yan, alamin natin kay Kapartner Creslin Catarong. Nagpatupad ng malaking pagbabago ang bagong pamunuan ng Department of Public Works and Highways matapos ipag-utos ni Secretary Vince Dizon ang pagbuwag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na itinatag sa ilalim ng dating kalihim na si Manuel Bonoan. Ang nasabing komite na nilikha upang imbestigahan ang umano'y katiwalian o irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura, lalo na sa flood control, ay hindi umano naaayon sa prinsipyo ng patas na investigasyon. Sa isang ambush interview sa Subic, Zambales nitong Martes, sinabi ni Secretary Dizon na hindi siya sang-ayon na ang isang ahensya ay iimbestigahan ang sarili nito. Una po, guys, cellphone pakibaba. With all due respect po sa mga officials na buong ng task force, hindi po ako naniniwala na organisasyon dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po atatama yun. Binigyang diin ni Dizon na dapat hayaan na ang isang independent commission ang humawak ng investigasyon na inanunsyo kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw din ng DPWH Chief na ang lahat ng impormasyon at dokumentong nakalap na ng Internal Task Force ay isusumite sa bubuoing komisyon. Sa tanong naman kung pabor siya na mapabilang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa sinasabing bubuoing independent commission, ang sagot ng kalihim, Kung ako po personally, ay napaka-welcome na development po niya kung totoo. Kasi po, at the forefront si Mayor Magalong, nito hindi lamang ngayon, kundi matagal na. Sila, nung iba pang mga opisyalis natin,
matagal man nagsasalita. Si Dizon ay kasama ni Pangulong Marcos Jr. sa ginanap na pagbubukas ng shipyard ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated sa Subic, Zambales. Sa isang ambush interview sa nasabing event, tumanggi si Marcos Jr. na kumpirmahin kung kabilang si Magalong sa bubuuing Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga alegasyon ng katiwalian sa DPWH. Ayon sa Pangulo, ayaw muna niyang pag-usapan ng isyu hanggat hindi pa kumpleto ang plano. At bagamat hindi pa ito tapos, tiniyak niyang malapit na itong may sakatuparan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseling Catarong, SMNI News. Sports News Blast.